May tanong na hindi madalas sinasagot ng totoo. Bakit habang mas nagbibigay ka, mas nawawala ang interes nila? Mas mabilis kang mag-reply, mas lagi kang nandyan, mas inuuna mo sila. Pero imbes na lumalim ang koneksyon, parang unti-unti silang lumalayo. Hindi ito dahil kulang ka. At lalong hindi dahil hindi ka sapat. Sa psychology, may malinaw na paliwanag kung bakit ang sobrang availability ay nagbabago ng value sa isip ng tao. Ang tao ay likas na naa-attract sa may sariling mundo, sa may direksyon, sa may boundaries. Kapag nakita nilang umiikot ang oras, emosyon, at atensyon mo sa kanila, nawawala ang mystery at kasabay nito ang excitement. Sa dark psychology of attraction, ang value ay hindi lang nasusukat sa kabutihan, kundi sa scarcity. Kapag palagi kang nandyan, kahit mabuti ang intensyon mo, ang subconscious mind nila ay nagsasabing, lagi naman siyang available. Hindi ko kailangang mag-effort. At dito nagkakamali ang marami. Akala nila ang love ay paramihan ng bigay, oras, atensyon, sakripisyo. Pero ang hindi nila alam, ang sobrang bigay na walang hangganan ay nagiging dahilan ng pagkawala ng respeto at interes. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit nangyayari ito sa psychology ng attraction at paano mo mapapanatili ang interes ng tao nang hindi ka naglalaro, hindi nagmamanipula, at hindi isinusuko ang sarili mo. Number 1. The scarcity effect. Bakit mas mahalaga ang hindi laging nandiyan? Sa psychology of attraction, may isang prinsipyo na paulit-ulit na napatunayan. Mas pinahahalagahan ng tao ang bihira. Ito ang tinatawag na scarcity effect. Kapag ang isang bagay ay madaling makuha, bumababa ang perceived value nito, kahit gaano pa ito kaganda. Kapag masyado kang available, palagi kang nagre-reply, palaging nandyan kapag tinawag, at laging inuuna ang oras nila, natatanggal ang sense of effort. Sa subconscious mind nila, nagiging normal ka, hindi special. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap o panlalamig. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling buhay. Kapag may sarili kang mundo, goals, oras, and priorities, kusang tumataas ang value mo. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil hindi ka umiikot sa kanila. Ang attraction ay nabubuo sa pagitan ng interest at uncertainty. Kapag alam nilang palagi kang nandyan, nawawala ang excitement. Kapag alam nilang may oras ka, pero hindi lahat ng oras, doon, nagsisimula ang paghahangad. Tandaan mo ito, ang taong may sariling direksyon ay mas kaakit-akit. Kaysa sa taong laging available, hindi mo kailangang mawala, kailangan mo lang huwag laging nariyan. Number 2, effort balance. Kapag ikaw lang ang nagbibigay, sila ang nawawalan ng interes. Sa anumang relasyon, may hindi nakikitang timbangan. Effort balance. Kapag ikaw ang laging nag-i-initiate ng usapan, nag-a-adjust ng oras, at nag-aayos ng problema, unti-unting nawawala ang investment ng kabila. Sa psychology, mas pinahahalagahan ng tao ang bagay na pinaghirapan nila. Kapag wala silang effort na inilalabas, wala rin silang emotional na attachment na nabubuo. Kahit mabuti ka, kahit sincere ka, hindi yun sapat kung ikaw lang ang gumagalaw. Kapag napansin ng isip nila na ikaw ang palaging nandyan, kusang nabubuo ang subconscious belief na, hindi ko kailangang mag-effort, andyan naman siya. At kapag ganito ang nangyari, bumababa ang interes at respeto. Hindi ito laro. Dosaic awareness. Kapag ikaw ay umatras ng kaunti, hindi para mang-manipulate, kundi para ibalik ang balanse, doon sila mapipilitang magdesisyon, mag-effort din, o tuluyang mawala. Tandaan mo ito. Ang interes ay nabubuhay sa reciprocity. Kapag one-sided ang effort, one-sided din ang attraction. Number 3. Overexposure effect. Kapag sobrang alam na nila lahat, wala nang ma-excite. Sa simula gusto ng tao ang closeness. Gusto nila ng kwento, updates at connection. Pero kapag lahat ng iniisip mo, ginagawa mo, at nararamdaman mo ay alam na nila, unti-unting nawawala ang excitement. Sa psychology, ito ang tinatawag na overexposure effect. Kapag palagi kang present, palagi kang nagkukwento, at palagi kang nagbibigay ng access sa buhay mo, nawawala ang curiosity. At kapag wala ng curiosity, humihina ang attraction. Hindi ibig sabihin nito na maging cold o secretive ka. Ang ibig sabihin lang, huwag mong ibigay lahat ng sabay-sabay. Ang mystery ay hindi panlilin lang. Ito ay natural na bahagi ng attraction. Kapag alam na nila ang buong araw mo, bawat galaw mo, bawat plano mo, wala na silang hahabulin. Pero kapag alam nilang may parte ng buhay mo na hindi umiikot sa kanila, doon sila nagsisimulang magtanong at mag-interest. Tandaan mo ito. Ang sobrang presence ay nagiging ingay. Ang tamang distansya ay nagiging desire.
Number 4. Loss of authority. Kapag lagi mo silang inuuna, bumababa ang respeto. May isang hindi sinasadyang epekto ang sobrang availability. Nawawala ang authority mo sa sarili mong buhay. Kapag palagi mong inuuna ang oras nila, opinion nila, at emosyon nila kaysa sa sarili mo, may nabubuong mensahe sa isip nila, hindi ka priority ng sarili mo. Sa psychology, ang authority ay nagsisimula sa self-leadership. Kapag nakikita ng tao na kaya mong tumanggi, kaya mong magdesisyon para sa sarili mo, at may sarili kang direksyon, automatic tumataas ang respeto. Pero kapag lagi kang nag-a-adjust, lagi kang available, at lagi kang sumusunod, unti-unting nawawala ang attraction. Hindi nila ito sinasadya. Subconscious ito. Ang isip ng tao ay natural na humahanga sa may boundaries. Kapag wala kang hangganan, nagiging predictable ka. At ang predictable ay bihirang kaakit-akit. Ang solusyon ay hindi pagiging cold. Ito ay pagiging firm. Kapag may plano ka, panindigan mo. Kapag may oras ka para sa sarili mo, huwag mong isakripisyo agad. Doon nila mararamdaman na hindi ka basta-basta. Tandaan mo ito. Ang respeto ay sumusunod sa taong marunong unahin ang sarili. Kapag may authority ka sa buhay mo, kusang sumusunod ang attraction. Number 5. Emotional saturation. Kapag sobrang lambing, naubos ang interes. Ang emosyon, tulad ng kahit anong stimulus, napapagod. Kapag araw-araw sobra ang lambing, sobra ang reassurance, at sobra ang emotional availability, unti-unting nawawala ang epekto nito. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional saturation. Sa simula, nakakakilig ang palaging, nandito lang ako, ikaw lang at kahit kailan. Pero kapag naging normal na ito, hindi na siya espesyal. Ang dating nagpapasaya, nagiging background noise. Hindi ibig sabihin nito na mali ang maging sweet. Ang mali ay ang walang pahinga na pagbibigay. Kapag palagi kang nagbibigay ng emotional support, hindi na nila kailangang hanapin iyon. At kapag hindi na hinahanap, humihina ang attachment. Ang attraction ay nabubuhay sa contrast. May init, may pahinga. May closeness, may distansya. Kapag puro init lang, nauubos ang desire. Tandaan mo ito. Ang lambing na may pahinga ay mas tumatagal kaysa sa lambing na walang tigil. Number 6. Fear of losing nothing. Kapag alam nilang hindi ka mawawala, hindi sila natatakot. Ang huling dahilan kung bakit nawawala ang interes, kapag masyado kang available ay simple pero malalim. Wala silang takot na mawala ka. And sa psychology of attraction, yung pagkawala ay nagbibigay halaga. Kapag alam ng tao na kahit anong mangyari, nandiyan ka pa rin, wala nang urgency. Walang dahilan para mag-effort. Walang dahilan para mag-ingat sa kilos at salita. Dahil sa isip nila, sigurado ka na. Hindi ito tungkol sa pananakot o manipulation. Ito ay tungkol sa self-worth signaling. Kapag ipinakita mong kaya mong umalis, kaya mong magbawas ng access, at kaya mong piliin ang sarili mo, doon nila nararamdaman na may mawawala sila. Ang taong may options, may boundaries, at may sariling buhay ay hindi basta-basta binabaliwala. Dahil alam ng kabila, hindi sila sentro ng mundo mo. Choice lang sila, at ang choice ay pwedeng bawiin. Tandaan mo ito, hindi ka pinapahalagahan dahil lagi kang nandyan. Pinapahalagahan ka kapag malinaw na kaya mong mawala. Hindi nawawala ang interes ng tao dahil kulang ka. Nawawala ito dahil masyado mong ibinigay ang lahat, hanggang wala nang kailangang habulin. Ang attraction ay hindi namamatay sa kabutihan. Namamatay ito sa kawalan ng hangganan. Kapag natutunan mong igalang ang oras mo, emosyon mo, ang sarili mong direksyon, kusang nagbabago ang trato ng tao sa'yo. Hindi dahil naglaro ka ng isip, kundi dahil pinili mo ang sarili mo. Tandaan mo ito, ang tunay na value ay hindi sumisigaw. Tahimik itong nakikita sa taong marunong umatras kapag kailangan. Hindi mo kailangang mawala para mahalin. Kailangan mo lang huwag laging nandiyan. Kung gusto mo pa ng content tungkol sa psychology of attraction, self-respect at power dynamics, manatili ka sa channel, stay aware, stay grounded, at huwag ibigay ang sarili mo ng buo sa taong hindi pa handa. For more video, please subscribe to my channel Love Manipulation Lab. Huwag kalimutan na mag-like and share. At maraming salamat sa masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.